Sa mundo na puro traffic, cellphone at stress, may isang tribo ng buhay nakasalalay sa tubig. Hindi Maldives, hindi Venice, hindi floating cottage sa Panglao. Ito ang Suku Muhana. Mga taong parang badyaw ang diskarte. Dahil buong buhay nila, mula pagkabata hanggang pagtubo ng ngipin, nakasakay sa bangka. Para silang real-life waterworld pero walang Hollywood budget. Puro diskarte, lakas ng loob at kultura. Hindi biro ang buhay dito. Para sa Muhana, ito ang langit at impyerno sa iisang lugar. Pa-subscribe naman dyan. Ang Muhana ay isang sinaunang tribo na itinuturing ang tahimik na tubig ng Indus River bilang kanilang tahanang walang hanggan. Katulad ng mga badyaw, sila ay tinawag ding boat people dahil halos lahat ng aspeto ng buhay nila ay umiikot sa bangka. Bangka bilang bahay, kusina, panghanap buhay, lugar ng pamilya at komunidad. Hindi ito simpleng bangka-bangka lang. Ang tirahan nila ay gawa sa malalaking kahoy, mga bangka na may maliit na lutuan, higaan, espasyo para sa pamilya at lugar para itago ang huli nilang isda. Ang Muhana ay nomadic water tribe, hindi sila nanatili sa isang lugar. Ang kanilang address ay kung saan dadalhin sila ng agos ng tubig, panahon at kung nasaan ang isda. Kung bumababa ang tubig, lilipat sila. Kung tagulan, akyat sila. Kung may bagyo, magtatago sila. Parang kalendar ng sinusunod ay kung saan pupunta ang tubig, doon din pupunta ang buhay nila. Isa sa pinakamalakang bahagi ng kwento ay ang mismong Indus River na may 3,180 kilometers ang haba. Isa sa pinakaunang sentro ng sibilisasyon at tahanan ng mga kakaibang hayop tulad ng Indus River dolphin. Para sa Muhana, ang ilog ang kanilang palengke, restaurant, paaralan at reliyon. Mula sa tubig nakukuha ng Muhana ang lahat: pagkain, kabuhayan, tradisyon at pagkakakilanlan. Sanay ang Muhana sa tradisyonal na paraan ng pangingisda, gaya ng lambat, kawil, bitag at mga patibong na nalinang ng libu-libong taon. Mula pagkabata, tinuturuan sila ng paggawa ng lambat, pagtukoy ng galaw ng hangin, pagbabasa ng alon at pag-alam kung saan bahagi dumaraan ang mga isda. Hindi lang sila basta mangingisda, sila ay master fishermen. At ito ang pinakaastig, ang pinaka-unique na parte ng kultura ng Muhana. Ginagamit nila ang mga ibon para mangisda. Ang tawag dito ay bird fishing tradition. Ginagamit nila ang mga ibong tinatawag na moran at cormorant species. Ang mga ibon na ito ay inaalagaan, sinasanay, tinuturuan at halos parang kapamilya na rin nila. Kapag may nahuling isda ang ibon, ibinabalik ito sa Muhana at binibigyan sila ng tira-tira bilang reward. Sa buong mundo, iilan ng tribong marunong sa ganitong tradisyon. Gumagawa rin sila ng bird decoy traps gamit ang balat ng ibon, pinatuyong pakpak, kahoy at diskarte. Kapag panahon ng migrasyon, ang mga dumaraang ibon ay nalilinlang sa fake resting bird at dito sila napapahamak at nahuhuli. Ito ang tinatawag na traditional migratory bird hunting. Hindi ito ginagawa para sa libangan kundi para makakain ng pamilya. Ang Muhana ay pinaniniwalaang direktang inapo ng mga taga-Indus Valley Civilization, isa sa pinakamatandang sibilisasyon sa mundo. Mula 3,300 hanggang 1,300 BCE. Mas maaga pa sa Roma, kasintanda ng Egypt at mas advanced pa sa iba sa urban planning. Ayon sa mga antropolohista, ang Muhana ang mga natitirang anak ng Mohenjo-daro. Kaya ang tradisyon nila mas matanda pa sa ilang bansa sa mundo. Ang tribo ay nakakalat sa buong Pakistan,
lalo na sa paligid ng Indus River, sa mga baybayin ng Karachi, KP Bandar, Tata at ang pinakamalaking freshwater lake sa Pakistan na Lake Manchar. Tinatayang mahigit 5 milyon ang kanilang populasyon, kaya sila ang isa sa pinakamalaking water-based communities sa buong South Asia. Karamihan ay Muslim, ngunit marami pa ring naglilihi at nag-aalay sa mga espiritu ng tubig, ilog at isda, hango sa animistong paniniwala ng kanilang ninuno. Pero heto ang problema. Sa kasamaang palad, ang Indus River ay nakakaranas ng pagkatuyo, industrial waste, pollution, pagbagsak ng biodiversity, pagbawasak ng mangrove forest, at pagtaas ng temperatura. Dahil dito kumukunti ang isda, naglalaho ang mga ibon, lumilipat ang wildlife, mas mahirap mangisda at mas lumalakas ang malaria. Kung dati puno ng huli ang bangka ng muhana, ngayon matumal at minsan wala pa silang ulam para sa hapunan. Isa sa pinakamalaking dahilan ng pagdurusa ng muhana ay ang Tarbela Dam at ang iba pang dam sa Indus. Kapag nagbago ang daloy ng tubig, nagbabago ang migrasyon ng isda, natutuyo ang ilog, namamatay ang mga halaman, pumapalya ang ecosystem at nasisira ang tradisyon. Parang hinugot mo ang ugat ng isang puno, ganun ang epekto sa muhana kapag binago ang agos ng Indus. Dahil sa hirap, maraming muhana ang napipilitang iwanan na ang kanilang kinalakihang bangka. Mas pinili nilang magtayo ng barong-barong sa lupa, maghanap ng ibang kabuhayan, at gumawa ng mud villages sa tabing dagat. At kapag ang isang tribo na 3,000 taon nang nabubuhay sa tubig ay napilitang tumapak sa lupa, iyon ang unti-unting kamatayan ng kanilang kultura. Ngunit hindi pa tapos ang laban. May mga NGO at environmental activists sa Pakistan na tumutulong ibalik ang isda sa ilog, pinoprotektahan ang migratory birds, nagtuturo ng sustainable fishing, gumagawa ng community support at tumutulong sa mga batang muhana para makapag-aral. Ang layunin, may ligtas ang isang kulturang mas matanda pa sa mismong bansa nila. Sa bawat pag-ikot ng mundo, may mga kulturang unti-unting nabubura. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil mas mabilis magbago ang panahon kaysa sa kaya nilang sabayan. Ang kwento ng muhana ay hindi lang tungkol sa tribo, hindi lang tungkol sa tubig, hindi lang tungkol sa tradisyon. Ito ay paalala na minsan ang mga taong hindi mo kilala sa lugar na hindi mo pa napupuntahan ay may kwentong mas malalim pa sa ilog na kanilang tinitirhan. Kaya sa susunod na maging toxic ang mundo mo, isipin mo ang muhana, isang tribong lumalaban kahit ang kalaban ay pagbabago ng mundo. At ito ang kwento ng mga taong ang puso ay tumitibok sa ritmo ng tubig. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod nating paglalakbay. Hanggang sa muli.